Okay, magandang araw mga kabadgets, no? So ito, nag-modify tayo ng ating headlight relay, no? So yung relay sa ating headlight, no? Dahil lagi nating nagiging problema ito, nababasted lagi yung ating relay at kinakalawang yung socket. So ito yung ginawa natin, gumamit tayo ng dalawang bush relay. So ito yung 30 amperes yung ginamit natin, no? Yan, 30 amperes yan para dun sa ating relay sa headlight, no? High and low. So ayan mga kabadgets, no? Dahil itong stock relay natin na pang headlight 10 amperes lang to mga kabadgets, maliit, no? So kapag medyo ang ilaw natin ay napalitan natin ng medyo mataas na wattage, umiinit yan. So at ang laging nagiging problema nito, ito kinakalawang yung pinaka-socket, no? Yung pinaka-terminal niya kinakalawang, mabilis kalawangin at mabilis mabusted yung ating relay, no, yung headlight relay. Dahil maliit nga naman, halos hindi niya kinakaya at umiinit ang wire, kaya nagkakaroon ng corrosion ang mga wire at umiinit, no. Kaya gumamit tayo nito, nag-modify tayo nitong 30 amperes na relay, no. Ito yung mga kadalasang ginagamit sa mga busina. So ito yung gagamitin natin pang headlight natin. So dahil lagi tayo may problema dito at video kapag nasira yung ganito natin, yung socket ng relay, nahihirapan tayong bumili, no. Kapag kailangan natin i-order pa tayo sa Shopee o Lazada, no. Itong ganitong ginamit natin, common na nabibilihan kahit sa mga auto shop, meron yan, mga tsaka motorcycle shop, meron yan mga kabadgets, no. So ayan, winirings na natin yan, so ikakabit na lang natin doon sa unit. So ito yung mga simple tips natin, no, tungkol dito sa ating headlight, no. Nag-modify tayo ng mas mataas ang ampere at yung socket niya mas common na mabibili agad natin, no? Hindi tulad itong stock na halos pahirapan. Okay, ito mga Bajaj, no? Ito yung kakabitan natin, Bajaj Maxima C. Sa Bajaj Maxima C nga pala, nakahiwalay yung pinakasakit ng kanyang pang headlight at saka yung sa relay dun sa ating placer, no? So meron siya terminal na nakabukod na, bibili din yun, bukod din. So ayan mga kabadjad, tatanggalin natin tong terminal na to at i-wire to wire natin at ihihinang natin. So ayan mga kabadjad, tuturo ko sa inyo kung paano ang wiring diagram ito, no? Kung paano i-install. Okay, ito mga kabadjad, so ikakat natin isa-isa yung wire at i-wire to wire natin, ihihinang natin. So ayan mga kabadjad. Okay, ito mga kabadjad, no? Naikat na natin yung wire at mas mainam na naka-wire to wire na to, no? Para wala nang masisira na terminal connector, no, dahil kalimitan nabubulok yung pinaka-terminal na yung socket, no, nagkakaroon ng corrosion. So ito yung direct current natin na 12 volts. So ito yung galing doon sa fuse box, no? Dumaan sa fuse box yan, kulay puti na may guhit na pula. So ayan, diyan natin ikakabit yung 30 nung ating relay, no. So tapos ito yung turo ko sa inyo kung alin yung dapat nating unahin natin yung low, no. So ito yung trigger ng high and low. Yung puti, ito yung sa high indicator at yung pula, yung sa low indicator, no. So tapos itong dalawang ito naman yung sa ating signal light, no. So yun yung papunta dun sa ating relay na signal light. Tapos ito naman dalawang ito yung low beam at yung high beam. Yung kulay violet, yun yung low beam at yung brown, itong brown na yung high beam, no. So tapos ito yung ground. So i-install natin yan mga kabadjets. So isa-isayin natin yan para malaman nyo kung paano mag-wirings ng ganitong relay, no. So ayan mga kabadjets, unahin natin yung low beam, no. So ito yung trigger ng low beam, tapos ito yung galing doon sa switch, ito naman yung violet, yun yung papunta doon sa bumbilyan. So ayan mga kabadjets. Okay, ito mga kabadjets, unahin natin yung low beam, no. So ito yung trigger, so ito ikakabit natin doon sa 85 ng ating relay, no. Tapos itong violet, ito yung papunta doon sa bumbilya, ito yung ikakabit natin doon sa 87 ng ating relay. So ayan mga kabadjets. Okay, ito mga kabadjets yung ating assemble ng relay, no. So ito, nilagyan ko ng tanda para hindi tayo malito sa pag-i-install, no. So ito yung ating in-assemble na minodify natin na relay, no. So para sa headlight. So nilagyan ko na ng marking yan. So binhulang ko na para hindi tayo malito sa pagkakabit. So ayan mga kabadjets. Una natin na yung pinaka low beam, no. So ito yung low beam niya. So ito may violet na wire. So ayan mga kabadjets. So itong may violet na wire, ito yung 87, no. Ito yung papunta dun sa ating valve sa low beam ng bumbilya, no. So itong pinaka violet, no. So ayan mga kabadjets.
Okay, ito mga kabadyas, no? Ito naman yung ating 85 ng galing dito sa relay, no? So, ikakabit natin yan dun sa trigger ng low beam ng ating switch, no? So, yung manggagaling sa switch na low beam, kakabit natin dun sa 85. So, yan mga kabadyas. Okay, ito mga kabadyas, no? So, hindi na natin nilagyan ng terminal connector, no? Dahil mas mainam tong naka-wire to wire, basta ihihinang natin, no? So, para hindi siya nag-lose connection. Dahil kapag meron pa siyang terminal connector, malimit nagkakaroon ng corrosion yung pinaka-terminal, no? So, kaya nag-lose connection siya. So, kaya hindi na natin nilagyan ng terminal connector. So, wire to wire na lang mga kabadyas. Okay, ito mga budgets, no? So, dito naman tayo sa high beam, no? Dahil wala tayong available na katugma ng wire na kulay, ito, naiba yung kanyang color coding. So, pero tinandaan natin yan mga kabudgets, no? So, itong kulay po lang hawak ko, ito nga pala yung papunta dun sa ating, ito yung 87 ng ating relay. So, ikakabit natin yan dun sa kulay brown na wire. So, yun yung kulay brown na wire, yan yung papunta dun sa bumbilya, no? So, ayan mga kabudgets. Ito yung brown wire. Tapos ang kakabitan natin yan ay yung galing doon sa relay, 87 ang number doon sa relay. No? So ayan mga kabudgets. Okay ito mga kabudgets, tapos na tayo doon sa 87 na papunta doon sa bumilya. Dito naman tayo sa trigger. No? So ang trigger nga pala ng high beam natin, itong kulay puti na may guhit na asul. No? So ikakabit naman natin yan doon sa 85 ng pangalawang relay natin, doon sa relay na para doon sa ating high beam. No? So ayan mga kabudgets. Magkaiba nga lang ng color coding ng wire dahil wala tayong available na katugma ng wire. No? So ayan mga kabudgets. Ito yung sa trigger 85. No? So ayan mga kabudgets. 85 ng ating relay, no? So, diyan natin ikakabit sa trigger ng ating high beam, no? So, ayan mga kabudgets. Okay, ayan mga kabudgets, tapos na tayo doon sa trigger. Dito naman tayo sa ground, no? So, ang ground niya ay ginamitan ko ng wire na kulay itim, no? Kulay itim na may guhit na puti, no? Para madali matrace. So, ayan, dalawa yung tig-isa doon sa relay, no? Ginawa ko ang tig-isa ng mga kabudgets. Okay ito mga kabudgets, ito yung ground ng ating wiring. So ito yung block na may guhit na dilaw. So dyan natin i-install yung ating ground na relay. No? So yun yung 86. Bali din ang luwang wire ko tigisa dun sa relay. No? So ayan mga kabudgets. Okay, tapos na tayo dun sa negative, no? Dito naman tayo sa direct current 12 volts, no? Galing sa ating fuse box. So dito natin ikakabit yan sa kulay puti na may guhit na pula. So, yan yung direct current 12 volts galing doon sa fuse box. Dito natin i-install yan sa 30 ng ating relay, no? So, pinagsama ko na yung kanyang direct current 12 volts, no? Ng relay, no? So, yun yung 30. Then natin ikakabit yan sa kulay puti na may guhit na pula na galing sa fuse box yan, no? So, ayan mga kabudgets. At dito naman tayo sa supply ng kanyang plaza relay, no? So ito yung kulay pula, ito yung 12 volts supply na galing naman doon sa ating hazard switch, no? So doon manggagaling yung kulay pula. Tapos itong gray, ito yung papunta doon sa palabas ng ating relay, papunta sa mga bumbilya, no? So papunta doon sa switch para magkaroon ng signal light, no? So ayan mga kabudgets, naka-color coding ang wire niyan. So ayan. At idudugsong na lang natin mga kabudgets. Okay ito mga kabudgets, no?
So, ayos na, no? Ito yung ating 30 amperes headlight relay, no? Bush. So, pipili lang kayo ng original na Bush, no? So, yung mga Germany, made in Germany. So, 30 amperes yan na 12 volts. So, ayan, pwede yan. Dalawa yan. Dalawa naman yung ating headlight relay, no? So, ayan. Tapos, meron din naman akong ginagawa na isa lang relay. So, pwede naman yun. So, may wirings din yun na kailangan gawin. Ang kagandahan lang kapag kagandahan lang dito, sa dalawang relay, kapag napundi ang isa relay, may magagamit pa kayong isa. So, yun yung advantage ng dalawang headlight relay, no? So, high and low. Ngayon, yan yung advantage niya. Kapag iisa lang naman ang ang relay sa headlight, so pwede rin naman yun. Ang pangit na sa kanya, kapag napundi yung relay, totally wala na kayong headlight, no? So, kaibahan dito sa ating dalawang relay na kapag napundi ang isa, may magagamit pa tayong isa. So, ayan. Ayan, mamaya iayos natin. So, testingin muna natin, no? So, ayan. Check muna natin. On natin yung susi, tapos on natin yun. So, ayan. Naka-high siya, no? So, ayan. Ayan. Naka-high. Tapos, lalagyan natin sa low. So, ayan. Diba? Okay. Naka-high yan. So, ayan. Tapos, naka-low. So, pundi yung kabak. Ayan. Pundi yung kabak na pumbilya. Ayan. Pundi. High. Low. Pundi yung kabak na low. So ayusin lang natin to. At ito nga pala yung ating mga fuse. Ito yung fuse box. No? So sa mga nagtatanong, nandito ang fuse box, no? So ayan. Ito yung ating fuse box. Lahat yan 10 amperes, tatanggalin ko lang. 10 amperes lahat ang fuse niya, no? Ilawin natin. Ayan, puro 10 amperes lahat yan ng fuse, no? So especially tapos ito naman yung ating fuse para sa coil, ignition coil yan, fuel pump. Tapos interface. So interface yun yung sa ating mga accessory, no? So, ayan. Ito naman yung sa headlight sa gitna. Yung sa headlight, so ayan, yung nagtatanong, yung sa headlight ito yun, nasa gitna. Tapos yun namang sa ating mga busina, wiper, so hazard, ito yan. Sa gitna sa baba, no? Tapos ito na yung parking hazard, ito per meter, ito yun. So naka-indicate naman lahat dito yun, no? Yung kung ano yung fuse na dala, yung kung anong dala-dala ng mga fuse na yan, bawat isa, no? So separate yan bawat isa. Tapos ito yung fuse natin dito sa ECU. So 10 amperes din ang laman yan. So naka-tape pa nga lang kasi nagkakaroon na lang. So ayan, 10 amperes. Ito yung nakabukod na para sa ECU, no? So ayan, ayusin lang natin to. At gagawin natin, babalutan natin. Babalutan lang natin ito ng maganda. Para meron siyang yun yung mga simpleng idea natin, mga kabadyals, no? Para dito sa ating control ng ating headlight. So siyempre dapat lagi secure, no? So tinanggal natin yung stock na relay niya, yung mga socket. Medyo gumamit tayo ng mataas na amperes para maganda-ganda yung performance, no? Okay. So ayan, balutan na natin ng maayos lang. So lalagay na natin doon sa lagayan. Dito nakalagay yan. So ayan, dito nakalagay. So ng mga nagtatanong, dito nakalagay yung ating relay ng headlight, no? So tapos ito yung ating relay ng placer, no? So ito yan, yung signal light placer, no? Okay, mga budads. Okay na, no? So, nakikita na natin yung mga bolts niya, no? So, tapos yung socket ng ating signal light relay, ikabit na natin. So, tapos kinibagay nyo natin para hindi nakawit yung kanyang para hindi nakalawit yung kanyang so, yan. So, yan yung mga simpleng idea natin, ha? So, mga budads, ha? Sulit tayo ng bagong pinilaan natin, pinataasan natin yung amperes ng kanyang relay headline. So, ayun mga budads.